Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Facebook, TikTok, and to all the people here. Good morning. Let's all stand. Hallelujah. Lord, this is a very precious day for all of us, oh God, because we are celebrating Father's Day. So without the Father, without fathers, we cannot be here. Hallelujah. So we dedicate this day for them, for being, Lord, the provider of the family. We just bless who is a father right now. And I thank God for their lives, so Lord God, that they will remain faithful to you, remain faithful to our God, and remain faithful to their family. So thank you, Father, Lord God, that the message this morning, Lord God, will show us the beauty of love. Amen. Hallelujah. So we just bless you today. We bless you every day. Thank you, Lord, for this love. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. You can sit down now. Hallelujah. Salamat. Medyo na-late kami ngayon. Dahil natagalan ng luto. But praise God that we are here. And we are always welcome everyone who will come here. And thank you for this service, for the Sunday service, oh God, that we can share your gospel. We can share the love of Jesus in us. Hallelujah. So, the message for today is the beauty of love. Hallelujah. As it says in John 7, John 4, verse 7 to 10, Beloved, let us love one another. Igmaon na nato ang tagsa sa tua. For love is God. For love is God. Amen? Amen. And everyone who loves is born of God and knows God. And lahat ng tao nagmamahal ay sa Diyos at nakakilala sa Diyos. Amen ba? Amen. Napakaganda nitong scripture na to. Sabi dito, for God is love. In this, the love of God was manifested towards us. Kung tayo nakakilala sa Diyos, the love of God is nakikita sa atin. Amen? Amen. Okay. Sa maaga pagising natin, nakasmile na tayo. Papasalamat na tayo kay Lord dahil nandito tayo ngayon at bibigyan niya na tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng malusog na katawan. Hallelujah. God is really good, no? Pag inisip mo lang talaga ang goodness ng Diyos, you will never be bad. Amen? Hallelujah. And it says here that God has sent His only begotten Son, John 3:16, di ba? Into the world, that we might live through Him. In this is love. Not that we love God, but that He loved us. Nauna siya nagmahal sa atin eh. Sumunod na lang tayo. Amen? Amen. Dahil nakilala natin ang Diyos kung sino siya sa ating buhay. Amen? Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation or come for our sins para tayo ay maluwas sa atong mga sala. Amen ba? Amen. Okay, so, kayo matulog ha, gising. Ang matalo, sabihin mo, Lord, keep me awake. Gisingin mo po ako na hindi ako makatulog. Yan, kalaban na yan. In Jesus' name, I rebuke that. Amen? Amen. Usually, pagka-preaching na, yun na. Doon na nag-umpisa. Antukin na. But if you are preparing for this time, hindi ka katulgon. Amen? Kasi importante yung mensahe na matanggap mo ngayon. Amen? And the reason why I'm here is because I want to share the love of God. Amen ba? Kaya, love is beautiful. Amen? Siguro walang mga tatay, walang Father's Day ngayon kung walang mga anak, di ba? So, ang mga anak nag-acknowledge lang sa kanilang mga tatay sa mga pagmamahal na ibinibigay sa kanila. Amen? Tanggalin natin yung mga topic ngayon ng mga tribulation, end times, rapture. Ang best topic is love. Amen. Kasi sa araw-araw natin nababasa natin sa Facebook,
magkalaban si ganyan, sinabi nito ni isa ganyan. Hindi ko na alam kung sino totoo. Amen ba? But then if you focus on the love of God, amen? Pag nag-focus ka siya sa Kanya, pati yung pag-iisip mo ay pagmamahal. Kahit na sino yung pinaka-nainis mo na tao. Usually, pag nag-Bible study kami dito, right after the Bible study, meron talaga magpainis. Ganyan talaga yan. Yeah, alam mo, dapat aware ka niyan. Kasi pag ang kalaban, nakikita niya na punong-puno ka ng pagmamahal dahil nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Siya naman, many times or always, gawaan ka niya ng paraan para mainis ka. So lahat ng naaalalan mo, mawawala sa iyo. Amen ba? Ano ibig sabihin ng love sa Bible? Sabi sa 1 Corinthians, love is patient. Amen ba? Amen. Marami dyan, mag-asawa. After many years, nag-iinisan na. Dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa, maraming bagay kasi sa loob ng bahay, pag matagal na mag-asawa, nawawala na yung gugma, sabi nila, yung love. Amen. Sabi nga, what is love in the Bible? Love is not envious or boastful or arrogant or rude. Kung may pagmamahalan sa puso mo, always tinitingnan mo yung isang tao, kahit na ano kainis niya, sabi niya, love your enemy, love your neighbor. Sino bang neighbor mo? Family. Mga tao around you. Ang mga taong kilala mo, they are our neighbors. Amen? Hindi yung neighbor na kapitbahay ko lang. Ibig sabihin, as a whole, no? Love them. Sabi, it does not insist on its own way. Kasi pag nag-love ka sa isang bagay, at iniisip ko lang na may makukuha ka sa love na yan. Amen? Amen. Higugma ko ng isa ka babae, kay marami akong makukuha sa kanya. Amen ba? Amen. That's not love. That is looking at yourself na ano ang ma-benefit mo sa isang tao. Amen ba? Maraming ganyan na ngayon eh. Materialistic. They don't think about kung talagang may na-feel ka ba sa kanya. Ang mag-ibig sabihin ng merong pag nakita mo pa, meron lang talagang love sa iyong puso. Di ba? Hallelujah. It is not irritants or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. All the more, if you are married for a long time. Marami nga sa age namin, nakakarating na ng 50th year ang mag-asawa. Makita mo kayo na matanda na, they still hold hands. Kasi, pag in-honor mo ang marriage ng isang couple, di mo 50 years, ang tagal-tagal na yan. Di ba? Ang tagal na yan. Pero kung may respeto kayo sa isa't isa, you would look after the 50th year. My husband died, siguro mga almost 5 years na lang kami. Sabi 50th year, hindi nakarating. Marami ngayon hindi nakakarating sa 50 years, usually yung husband ang nawawala. So make your family a family of love. Hindi yung family na nainis ka dahil hindi nagbigay ng pera yung asawa mo. Tapos hindi mo nalutuan ng pagkain. Sa itong pagkain, ay ambotin mo. Ambot, kapoy ko. Yan, you respect. Importante talaga, you know how to respect each other. Kahit naman siguro kaibigan. Pag may kaibigan ka at hindi mo siya nirespeto, no, meron siyang certain things na ayaw niyang ipapasabi. Gusto niya kung meron siyang sinabing sikreto sa iyo, sikreto yun. And then kahit na, sabi nga, kahit na sa paghihirap at sa ginhawa, magkasama pa rin kayo. Amen? That is very important. If you have love in you, hindi mo talaga ma-feel yung kahirapan mo sa isang tao. Kahit anong
anong hirap mo, but when there is love in the family, you will still, alam mo, magaan kasi eh. Magaan pag hindi tayo bibintang sa isa't isa. Pag nagbibintang na kasi ikaw, lahat na lang, lahat kayo, isa may kasalanan, isa may kasalanan. Both of you talaga may kasalanan. Amen? I remember before, meron kaming a grupo na encounter with God. Siyempre, pag mag-asawa at hindi pa niyo talaga kilala ang Diyos, di mo pinibigyan ng priority. We write a love letter sa aming husband. Tapos, ang mga husband nagsusulat sa kanilang wives. And it's effective. You know why? Sometimes hindi ko na alam kung ano yung love eh. Love of family. Minsan hindi na natin alam yun eh. Kasi dahil sa hirap, dahil sa katandaan na, dahil sa malalaki na mga anak, ang love will always stay if you have the love of the Father. Kasi pag may mahal mo ang Diyos, mahal mo ang pamilya mo. Pag mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang mga, alam mo yung mga kapatid mo, mga tao, kahit ano kasama nila, you can still find the goodness in Him because you have Christ in you. Amen? Ang importante din, you should know how to share the Word of God to them. Para makilala nila sino ang Diyos sa kanila. Hindi lang yung good time, everyday, good time kayo. And how about them na hindi mo alam na may mga problema para sa families. Tapos naghiwalay nga ang mga anak kawawa. Amen? But if you have Christ, kasi importante kasi talaga na you know Christ in you. Amen? Ang gugma daw, love suffers long and is kind. Ang love kasi, hindi yung basta okay lang. Marami kayong pera, kaka-shopping kayo. Hindi lang yun. Ang love is mahaba, long. Ibig sabihin, you suffer together. Amen? Kasi pag sufferings na, bahala ka dyan, iwanan na kita. Iiwan na kita. Ganun yun. Ganun karamihan. But if you suffer together because the love of God is in you, then you sacrifice together, makikita mo na the more mag-grow yung love mo sa isang isa. Kasi sa totoo lang, sa marriage kasi, doon mo na makita ang mga malaswa sa asawa mo. Ay, kaiba pala nito kung magtutpas kung saan lang tinatapon. Pero may asawa naman napakalinis. Every time mag-toothbrush yung ang husband, siya ang nagalinis, di ba? Tapos, ang ginagawa niya, sige, yaw. Kung saan ka, kasama ko yun, wala na. So, lahat ng pagkukulang ng asawa mo, dapat tanggapin mo. At anong pagkukulang ng babae, ganun din tanggapin mo. So with your friends, kung ang kaibigan mo ay Marites, if you consider her a friend, share the Word of God. Amen? Kasi ugali niya yan eh. At hindi niya alam ang ginagawa niya. Amen ba? Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoke. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Pag ang kasama mo or asawa mo ay gumagawa ng hindi mabuti, ipaalam mo sa kanya. Lalo na pag hindi Kristyano yung asawa mo. Di ba? At ang mga anak, hindi Kristyano. Ano mangyayari sa bahay? Because you do not have God, the family is not intact. And that is true now. Na marami na nangyayari sa family ngayon. Nawawala na yung love in the family. Love even your neighbors or your friends. Kasi ang ginagawa ng tao ngayon, kanya-kanya na eh. No? They have friends with their AI. Napanood ko yung palabas kahapon. Nagsiselos na yung asawa eh. Dahil ang kausap niya, day in, day out, AI. Tapos sabi ng husband,
sa boss niya, tanggalin mo na yung secretary mo. Kunin mo lang si Cherry, pangalan ng AI. Kasi magaling magsulat, galing magsalita yun. Magaling magawa ng letters. Dinagselos yung wife. Ngayon, dinagselos na yung wife. Sinasabi na niya lahat ng problema niya sa asawa niya sa AI. Watch out for this AI, ha? Kasi this will, alam mo, siya yung bibigay ng comfort pag in the midst of trouble sa mag-asawa. Amen ba? Ngayon, sabi naman ng wife, ninaintindihan niya na AI talagang gumagawa. So sabi niya, ngayon, sabi ng boss niya, ginawa mo na ba yung letter? Sabi niya, opo, ginawa po ni may lalaki na siyang AI, yung wife. So may lalaking AI na yung wife. Nagalit naman ng husband. Isipin mo, ha? They find happiness, they find love doon sa isang bagay na hindi totoo. Because that keeps them company. Amen? And that would, later on, yan ang magpapalit sa mag-asawa. Ang AI. Amen? Hindi yung tao eh. Kaya ngayon pa lang, pinapakita ng yung ano ba yung tawag niya? Yung show na yan, nagpapakita na watch out for AI because that will not give you good. Amen? Love rejoices in the truth, bears all things, believes all things. Pinaniniwalaan lahat ng bagay kasi pagmamahal yun eh. Pag malaki yung puso mo, hindi yung puso mo na ganun kalaki Pag malaki ang pangunawa mo, mas maintindihan mo ang iyong asawa, mas maintindihan mo yung iyong kalaban, mas maintindihan mo yung si Marites, dahil malaki yung pagmamahal mo sa Diyos. Amen? Love never fails. Kaya marami mga marriages ngayon naghihiwalay. Maraming mga marriages ngayon naghahanap ng happiness sa isang asawa because they don't find that anymore. Dahil sa hirap ng panahon, nandoon nakaluklok sa trabaho. But if you find time with your family to go out, enjoy life with your family instead of friends, you will see that your life or your family will be strengthened. Yung nakita ko din isang palabas na yung isang nanay ay sa iyong father, mahirap siya. Yung kanyang anak hindi na merong diferensya, hindi pupo. Kailangan meron pang ginagawa ng doktor. And then, ayaw niya ang wife niya magtrabaho. Ginawa niya lahat para lang ang family nila magiging masaya kahit na wala silang pera. So, lumaki na yung mga bata. And then, naging masaya sila because kinontent niya yung anak niya dahil maraming nagtulong sa kanila. But, the wife followed husband. Sabi niya, huwag kang magtrabaho, alagaan mo mga anak mo. Kahit gaano kahirap natin, itaguyod ko mga anak mo. That's love. Amen? Makita mo talaga, no? God does not change. Siya nag-support sa pamilya na yan. Although kahirap nila, ang dami nilang utang at first. But then they were able to overcome all the problems. Amen ba? Amen. Hallelujah. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Ibig sabihin nito, pag ang isang Christian, gifted, prophetic, no? May healing siya, meron siyang gift of tongues, lahat yan mawawala. Ang importante is love. Amen ba? Amen. Do you believe that? Amen. Have you encountered that with you? Sa inyong pamilya? Do you know how you manage your children? How you manage your husband? It is always the wife
who manages the family. The husband will just follow. Amen? But then, pag magbuti ang takbo ng pamilya, lahat ay masaya. Amen ba? Okay. Sabi ito, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, yung kabataan daw nito sa scripture na to, I spoke as a child. Bata ang magsalita, di ba? Lalo na pagbata ka pa sa Panginoon o wala ka pa, bago ka pa lang nakakilala sa salita sa Diyos. At ang bata, na bata pa, talaga kung magsalita. Bata talaga, di ba? Sabi dito, I understood as a child. Ang pag-iisip, parang bata. I thought as a child, but when I become a mom, I put away childish things. Pag nagtanda ka na, nag-mature ka na, at mayroon kang Diyos, mag-mature din ang pag-iisip mo. Kung ano ka, nung bata ka pa, o bago ka pa lang naging Christian, naging born again, mawawala yan lahat. Ang pananaw mo is more greater. Ang pananaw mo is more loving. Amen? Mas naintindihan mo because the love of the Father is in you. Amen? Love conquers all. Ang laki nitong very vague ang meaning ng love. Kasi love for yourself lang, that is selfish love. It's true that you love yourself, but kung yung sarili mo lang ang iniisip mo, na sabihin mo, gusto ko kasi ito, kasi tatay ko hindi nagbibigay sa akin ng ganda, blah, blah, blah. Very demanding ka. That's not love. That is demanding. Amen? For now, we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. And now, abide faith, hope, love, and these three, but the greatest of this is love. What is the greatest commandment? What is the greatest commandment? Love. Simple. Love lang talaga. Ang dami-dami nating mga law na dinaanan. Hallelujah. Ang kailangan natin, ito sa 1 Corinthians 13:4, yun ang scripture kanina. What we need in this rotten world, rotten, ang ibig sabihin rotten, bulok. Bulok na mundong ito, is love. Dahil kasi hindi mo na maintindihan talaga ang mundong to. Kung dito ka lang mag-dwell sa kamunduhan ito, you will never be happy. You know why? Wala kang Diyos eh. Galit ka sa nanay mo, galit ka sa tatay mo, naiinis ka yung kapatid mo, blah, blah, blah. That you can see all the evil things from a person. Amen? Amen. But when you have love, you will share what you have. Ang pagmamahal mo sa mga kapatid mo, sa iyong mga kamag-anak, sa inyong asawa. And there is, alam mo, rotten, this is already a rotten world. Sabi nga, malapit na darating ang Diyos. Sabi ko, we go away with this rapture, ito mga gulo, huwag mo na yan. Kasi yung meron akong kilala na, somewhat prophetic, he will always tell me this, that. But I would not reply. Why? Because I can still see that the love of the Father is in us. They will not leave us nor forsake us. Amen ba? Amen. Ang confidence natin is God's love is unconditional. Ano ibig sabihin na unconditional? Hindi siya sumisingil. Unconditional yung pagmamahal niya. Just like Jesus came to die for our sins, the Father gave His only begotten Son to die for our sins so that we will be sinless. Amen? Amen. Nagkaroon tayo ng salvation because of our Father. So it's Father's love. Dahil sa pagmamahal niya, kahit na bugtong anak niya binigay niya, and if we know how to acknowledge that because of Him, we are saved. Kung isip-isipin natin, we are Gentiles, we are not Romans, or we are not Jew.
And that salvation is only for the Jew. But the salvation was given to us, even if we are not Gentiles, even if we are Gentiles, because God wants to extend the salvation in us. Amen ba? Amen. A self-conceited person, he focus about him, himself, and self. Amen ba? Amen. Ako, at ako pa rin. Amen. Marami ako nakikita tao ganyan. Ako at ako pa rin. Amen ba? Na I love myself. Pag hindi binigay yung kanyang gusto, nagagalit. Amen. Amen. Igatong klaseng tao, mahirap pakisamahan. Amen ba? He will always look for happiness in somebody. Kukuha siya ng ganito. Hahanap naman siya ng kaibigan, hindi naman siya satisfied sa kaibigan niya kasi hindi na binibigay ng kaibigan niya ang gusto niya. Ang mangyayari nito ngayon, he will never be happy. Take note, you will never be happy. Hindi ka talaga makikita ng tao na magugustuhan mo. Why? Nakafocus ka sa sarili mo. Kaya maraming marriages na nawawala, nagbe-break, dahil nakikita nila ang kamalian ng isang tao. Amen ba? Amen. But when you look at the beauty of love in Him, amen ba? Kahit na sa school, kahit na sa mga teachers mo, yung pinaka-terror na teacher mo, kung makita mo siya, napakatapang. But when you come to know Him deeply, napakabait pala. Give each other a chance. Give them love and love will come to you. Amen ba? Amen. Yung mga bagay na I love myself, they never trust anyone. Amen ba? Amen. Anong gagawin ng tao as a Christian? Ang tendency ng isang Christian ay to go away with these people. Get away from these people. Kasi hindi natin in-embrace Jesus sa buhay natin. Hebrews 8:10. This is the covenant I will establish with you. Ito yung establish, yung covenant na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba may 1 to 10 covenant? Ang sinabi dito, for the people of Israel, after that time, declares the Lord, I will put my laws, ang balaod, ibutang daw niya sa huna-huna. At ilalagay niya sa puso, isusulat niya sa puso ng tao. Amen? Amen. I will be their God. Ang balaod, ibutang sa kasing-kasing nimo, isuwat niya ang balaod sa imong kasing-kasing. Aron di ka makalimot sa iya. Amen. Matthew 22, verse 37. Jesus loved the Lord your God with all your heart. Kaya sinasabi ni Jesus, love your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. Kasi gibutang na ang pulong sa atong kasing-kasing, gisuwat na sa ni Jesucristo ang pulong sa atong kasing-kasing. Amen. Amen. So magtunek ang Matthew 22 o ang Hebrews 8. See the connection? Amen? Amen. Yes, hallelujah, baby. To sum up everything, number 1, love as one word. One word, L-O-V-E, love. Love from a pure heart, galing sa puso, from a good conscience, and sincere. Pag nagmahal ka, dili plastic ha. Gigugman mo ang isa ka tao because of good conscience. Galing sa puso, amen? Always our heart, amen? It is always centered in our heart. Amen? You should not hate your brother in your heart. Sino guilty nito? Raise your hands. You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbor and not bear sin because of him.
Amen. Huwag ka magkasala dahil sa isang tao na yan. Kaya nainis na inis ka. Ay, kulog. Di ba? Wala ka. Pero do not do that. Why? Magkasala ka eh. Amen ba? Just release it. Hallelujah, Jesus. I love that man. Glory to God. You shall not take vengeance nor bear any grudge against the children of your people. But you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Amen? Hallelujah. Alam mo pag i-internalize mo ang scripture, it will really, alam mo, hindi mo makalimutan, nandito sa puso mo, ang mga sinasabi ng Diyos. Simple lang naman siya eh. Mahirap ka mag-memorize ng scripture. Hindi mo naman kailangan i-memorize, di ba? Intindihin mo. Sabi sa Leviticus 19, verse 17 to 18 yun. Hallelujah. Number 2, love is the goal of Paul. Yan ang kanya. Ang goal ni Paul is gugma. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from a sincere faith. Amen. Amen. Dili nakaplastikan ha, basta love coming from your heart. And number 3, for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. Anong nangyayari dito? Mga false witnesses, mga fake news, pagnanakaw, mga corruptions, billions of money, at hindi guilty. Amen! You should love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Love, ha? Love. Okay. Hallelujah. Hallelujah. So Lord, thank you so much. Naintindihan na po namin kung ano ang kahulugan ng pag-ibig. Naintindihan po namin kung paano magmahal. Love, galing sa puso. Dahil nilagay mo sa puso namin ang pagmamahal. Love is the fulfillment of the law. So praise God, Lord, I pray that more people who is listening today will know how to love unconditionally because God has loved us so much. God has lavished us so much. Amen? Amen. Hallelujah. We just thank you, Father, for today. Thank you for the people here. Thank you for the Facebook and thank you for the TikTok, Lord God. Thank you for listening. If you want to contact us, just message us in Facebook, TikTok, so that we can minister to you. We bless you, we give you thanks. We honor you in all things. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Morning.